Pinaglaba ko nga ang asawa kong CEO bago siya mag-birthday kinabukasan. Buti na lang nga ay masipag-sipag pa yung asawa ko maglaba kahit na napagod na siya sa isang linggo niyang pagkukonstruction. Nga akong masabi sa kanya pagdating sa paglalaba guys, tinutulungan niya ako kahit napagod siya. Kahit naman nga wala ako sa tabi niya ay talagang maaasahan mo naman talaga siya maglaba. Syempre mahal na mahal ko siya kaya hindi ko siya winawalahan ng labahin kasi hobby niya yan eh. Kuha nga dapat siya dyan ng tulya para may maulam kami pero pinili niya pang maglaba para tulungan ako. Diba? Napakabait. Ang ending, wala tuloy kaming ulam. Pero at least, nakapaglaban naman siya. Nakasala lang nga sa washing aming labahan. Pupunta nga kami dun sa may bukid. Kung saan may makukuhang ulam na kangkong. Presko nga sa may pupuntahan naming bukid. Kaya naman, tara, samahan nyo kami. Wala pa ang oras ng tanghalian dyan. Pero bakit yung asawa ko ay parang madaling-madali magmaneho? Napakabilis nga yan mag-drive. Pero kahit sa gitna ng kainitan guys, hindi na nga ako nagsombrero kasi nga laban na laban nga yung sunscreen ko dyan. Hindi nga siya mahapdi sa mukha at kering-keri lang habang nakabilad sa araw. Kasama nga pala namin ang aming bunsong porselana. Kaya nga sabi ko, dahan-dahan siya sa pagpapatakbo kasi nga baka magasgasan ang aming bunsong porselana. Mabilis magpatakbo, maingat din naman ang asawa ko mag-drive. Palat pa ako guys, yung boses ko hindi masyadong maganda kaya pagpasensyahan nyo na ha. Kasi talaga ang lalamunan ko gawa nung sinipon ako at inubo guys. Dahil na rin siguro sa panahon kasi sobrang init tapos pagdating ng hapon medyo malamig na. Mabuti na nga lang nga at hindi inubo ang aking mga porselanang anak. Mabuti na nga lang na ako na lang kaysa naman sila. Mahirap kasi kapag sila ang sinipon at inubo, hindi mo alam kung anong nararamdaman nila. Ang magulang mas mainam nga na tayo na lang magkasakit kaysa sa kanila. Nung nakarating nga kami, meron na palang nahuli na isda ang aming lolo na CEO. Tignan nyo naman guys, ang lalaki ng mga isda. Kahit nga may nahula ang lola naming CEO, ay hindi. Ayan nga at sinisipag pa nga yatang manguha kaya lumusong na nga ulit siya. At habang kumukuha nga ng isda ang lolo naming CEO, hala siya. Nagtingin nga muna kami ng makukuhang kangkong na may halo dito para lang maipaksiw. Kaya nga guys, at ang dami yung kangkong na matatalbusan dito. Tignan nyo naman yung lupa sa sobrang init eh. Nagbitak-bitak na nga siya at tuyot na tuyot na. Heto nga at siya nga ang tagakuhat, ako naman ang tagapayong. Pero kahit na ganun ay laban na laban nga ang sunscreen din niya. Sabi ko pa nga ay may kahawig siya kay Kamangyan, kaya nga naman ay napangiti siya. Pala nila itong isdang nakuha ng lolo naming CEO. CEO. Para naman ito ay mailuto na, nakitulong-tulong na nga rin yung anak ko. Para naman daw ma-experience niya kung paano naman maglinis ng isda. Binalikan nga ng lolo naming macho ang kanyang pain kung may nakuha ng isda. At ayan nga, positive ay nakuha ng isda ang kanyang pain. Ang tiyaga din nga niya sa pagtanggal ng isda kasi nga dapat nga dahan-dahan ka lang dyan kasi baka mapunit nga ang iyong pain. Masugat nga rin pala ang kamay niya kapag pumalag nga yung isdang nakuha niya kasi medyo malaki nga din ito. Mga ganito nga kalalaki ang mga nahuhuling isda ng lolo naming macho na CEO. At eto na nga yung nakuhang mga isda, pinaksiw na nga lang ito at pinaibabawan na nga lang ng kinuha naming kangkong ni Kamangyan. Hanggang dito nga lang ang video na ito. Salamat sa panonood. God bless. Bye-bye.